Good news naman tayo kabayan kasi OWA announced recently na magbubukas na po ang online application para sa OWA Scholarship Program para po ito kabayan na sa school year 2025 up to 2026 para sa ating mga dependent kagaya ng anak, kapatid at kahit tayo mismo na mga OFW ay pwede po mag-avail dito. Welcome back po kabayan, this is Dads from Dads Info TV na sa pong OFW based po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Yes kabayan, good news po kasi OWA announced recently na magbubukas na po ang online application para po sa scholarship, educational scholarship para sa ating mga dependent, gaya ng kapatid, anak at kahit tayo mismo na OFW. Well, bago tayo mag-proceed kabayan, share ko lang, nakikinabang talaga ako dito sa scholarship na to. Kasi yung anak ko nasa Pilipinas ngayon ay scholar po ng OWA under EDSP 1. Okay? Tandaan mo, may dalawang klase yung EDSP 1, 1 and 2. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay 1 at saka yung isa, yung CMWSP. Now, mabalik ko lang dun sa kwento ng anak ko. Kasi nga nakikinabang ako kabayan. Sa laki po ng naitulong ng OWA. Isipin mo yun ha, yung membership natin sa OWA, 1,500 more or less, good for 2 years. Tapos yung binabalik ng OWA ay napakalaki. Bukod sa mga repatriation at tulong, mayroon pang scholarship. So yung anak ko ay scholar po ng OWA simula po last year. Okay? Nakakatanggap siya ng 60,000 pesos. Okay? Nung una, cheque, tapos yung sumunod ay pinasok na sa kanyang bank account. Depende sa kung ilan yung semester ng school o yung university. Kaya sa anak ko, 3 po ang kailang semester, tri-semester po sila. So hinati 20, 20 hanggang mabuo yung 60. Pero tandaan mo kabayan, ang pagbibigay ng OWA ay hindi ka agad outright na ibibigay ha. Siyempre may proseso yan. Madedili pa ho yan. Yung budget galing pa sa NCR. Okay? So wag mo asahan na pagka first semester, ayan yung pera ha. Pag enrollment, ayan na yung pera. Hindi po ganun kabayan. Okay? Siyempre, aabunuhan mo muna. Tapos, pagka dumating na yung pera na ibibigay ng OWA, okay, doon na ipapasok sa account mo. Okay, so mabalik na tayo dito sa anong bang programa na ino-offer ng OWA. Anong scholarship? Okay? Yung una kabayan, ay ito po yung EDSP 1 at saka yung pangalawa ay CMWSP. Now, kailan ba magbubukas ang aplikasyon? Pag-uusapan natin yan mamaya kabayan. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga requirements. Okay, ang ating unang pag-uusapan na itong Educational for Development Scholarship Program or EDSP 1. Ba't kung nasabing 1? Kasi ang 1 ay para sa mga incoming first year college na men and women. Okay? First year college, mga incoming. Kasi yung EDSP 2 ay yung mga currently enrolled na sa university, which is hindi ngayon ang aplikasyon. Okay? So talakay natin, ano ba itong EDSP 1? Bago tayo tumuloy ay shoutout ko lang ating kababayan mula po sa Ottawa na si Romel TV. Okay, kasi nag-comment sila. Ay, salamat pala kabayan sa mga nag-comment dun sa unang video ko patungkol dun sa yung mga LMIA at saka working permit na hindi na-renew kagaya sa akin, na hindi marirenew kagaya sa akin. So marami nag-comment doon, no? Binahaan ng mga komento, mga positive comments. Well, salamat sa inyo kabayan. Taos puso po ako nagpapasalamat. Nakakataba ng puso kasi nga nandun pa rin yung bayanihan spirit ng mga kapwa OFW kahit nasaman tayo ng palig ng mundo. Okay, tuloy na tayo. So, EDSP. Ano ba itong EDSP? Okay? So, kaya na nasabi ko kanina, EDSP 1 ay para ito sa mga incoming freshmen and women. Okay? Ito po ang requirements kabayan. Kailangan, of course, single yung dependent natin. Ang general qualification to kabayan ay kailangan anak ng OFW. Yan ang kwalifikasyon.
kapatid ng single na OFW, at married but childless of an active OFW OWA member. So, ibig sabihin nito, kabayan, kapag ka OFW kayo, no? Tapos, wala kayong anak, childless kayo. Maaari kayong mag-nominee, kabayan. Okay? Na inyong pamangkin or kapatid. Okay? Magpipill up lang kayo ng waiver na nagpapatunay na kayo po ay childless. Or in short, walang anak. Okay? So, dapat ang dependent natin ay single at hindi po lalagpas ng 21 years old upon application. Dapat graduating sa grade 12 student, of course. At meron lang home general weight average, napakababa, kabayan, 80%. Diba? 80%, sipin mo yun, yung general weight average, 80% lang. At syempre, dapat walang bagsak, walang failing grade. Ayan. So, ang mga initial pa na mga requirements, kagaya ng para sa mga proof of identification, kagaya ng para sa OFW na kagaya ko ay passport ko lang kailangan. Yun lang. Passport, yung pinakauna, yung bio page. Kasi nandun yung, nandun yung personal information. Tapos sa mga dependent natin, ang kailangan lang ID, birth certificate, okay? Tapos yung proof of grades. Okay, proof of grades mo ngayon. Halimbawa, kagaya ng 1347. Okay, tapos humingi ka rin ng kabayan para sa dependent mo, humingi dapat sila ng certificate of grades sa inyong school. Okay? At siyempre, kasama na din yung mga picture. Normal lang naman yung mga picture. 2x2, then white background. Tapos parang may yung parang may nakalagay dito pangalan ng estudyante, tapos signature. O, 'di ba? Kung meron pa mga karagdagang mga requirements ay malalaman niya ng OWA. Okay? Maya-maya ibibigay ko kung paano mag-apply, ibibigay ko kung anong link ang inyong dapat puntahan. Now, mapunta naman tayo sa pangalawang scholarship program na ino-offer ng OWA. Ito na ho yung Congressional Migrant Workers Scholarship Program para sa school year 2025 saka 2026. Okay? Ang general qualification, kabayan, of course, nauna, tayo ng mga OFW ay pwede maka-avail nito. Okay? Basta OFW na hindi lang ho lalagpas sa edad na 45. Pwede ho tayo maka-avail nito, kabayan. Okay? Pero syempre, kasama na dyan yung kung ayaw mag-aral, edi yung muna lang. Yung anak ng OFW, kapatid, at kagaya na banggit ko kanina, kung childless yung married na OFW, ay maaari sila mag-nominee ng kanilang kamag-anak. Okay? So, para sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program, ay dapat meron lang akong income na hindi po lalagpas sa $2,400. Okay? Tapos, 80% lang din yung general weight average. Okay? Siyempre, wala dapat ang bagsak at willing mo mag-aral at mag-enroll sa kurso na Sciences at Technology. Okay? May listahan niyang, kabayan. Kung gusto mo, ida-download ko at ibibigay ko. Ilalagay ko sa ilalagay ko sa G Drive. Okay? Para mas madali ma-access. Which is, karamihan naman ng mga kurso ay halos accredited or tinatanggap ng OWA. Okay? So, initial requirements, kagaya ng banggit ko kanina, OFW, passport ng OFW, mga ID, mga baptismal certificate, okay? Kung OFW ka, kung ikaw gusto mag-aral mismo, kailangan ng TOR mo, okay? Ngayon, para naman sa mga dependent natin, yung Form 138, okay? Mga report card, at saka certificate of grades from sa school. Siyempre kasama na yung ID doon, kabayan. Okay, now, paano ba mag-apply nito? Ay, napakadali lang po, kabayan. Pupunta lang tayo sa link na ito. Ilalagay ko dito sa screen natin para mas madali makuha, maintindihan, malaman, at saka sa description ng ating video, doon ko ilalagay yung link. At siyempre, babanggitin ko na rin ang scholarship.owa.gov.ph.
Tandaan mo kabayan, i-gather mo na ang inyong mga dokumento kasi magbubukas ho ang online application bukas, November 4, 2024. Tatakbo yan, tatagal yan hanggang November 29, 2024. Ulitin ko, application period online, November 4 up to November 29, 2024. Okay? At take note, sa mga gusto mag-apply ng EDSP1 ay meron ho itong qualifying exam conducted by DOST. Nationwide ho ito kabayan. Okay? Ang qualifying exam ay gaganapin next year, April 5 and 6, 2025 sa inyong pinakamalapit. Kagaya sa amin, merong Philippine Science. So doon po sila nag-exam yung mga nag-apply ng mga dependent natin. Okay? Sa Philippine Science conducted by DOST. So paano ba mag-apply? Puntahan mo na yung link na ibinigay ko. Ayan o. Ito yung link na pupuntahan nyo. Okay? Dito, pag nandito na kayo pag na-access nyo na yung link, ay may dalawang option o tatlong option actually na scholarship dito. Huwag kayong maguluhan. EDSP, Congressional, saka yung ODSP. Wag ho kayo sa ODSP kasi ang ino-offer pala ngayon is EDSP at saka CMWSP. So, i-click mo lang yung EDSP. Ayan. Hintayin nyo lang po kabayan kasi naglo-load pa ho. At dito, pasadahan natin ng konti. EDSP, a scholarship grant to qualified dependent of OFW consisting of a maximum 60,000 pesos per school year until completion of ng kurso mo. Ang kurso kabayan, tandaan mo ha, up to 5 years. Engineering, architecture, pwede po kabayan. Okay? Para lang po ito sa mga incoming freshmen and women. Okay? The selection of scholarship is determined through DOST National Examination. Only top 1,000 qualifiers ang kukunin nationwide. Pero ang pagkakaalam ko, tinaasan ho na ito. Pagkakaalam ko ay 1,600. Tinaasan ho ito ni OWA admin. Okay? So ngayon, ano ba ang requirements? So, kagaya na nabanggit ko kanina. Okay? Pero ito, huwag kayong maguluhan dito sa application kasi may nakalagay incoming first year college, saka second year to fifth year. So, dahil nga EDSP1 ito, doon po kayo, i-click nyo lang, yan. I-click nyo yan, yung mga incoming first year college. So, i-click mo yan. Yung mga, kung anong edad, graduating ka ba, kung meron ka bang 80% equivalent grade average, general weight average. Okay? Huwag nyo ho i-click itong second year to fifth year kasi para lang ho yan sa EDSP2 na currently enroll na sa university at colleges, para ho yan sa kanila. Huwag nyo i-click ho yan. Okay? Tapos, kagaya ng mga nabanggit ko na yung mga basic requirements na dapat i-submit at pagkatapos ay mamimili kayo kung anong rehiyon kayo sa kasalukuyan na mag-a-apply. Dito, mula po sa Capital National Region o NCR, hanggang sa Region 1, 3, hanggang 11, 12, tapos meron pang region sa CAR, sa Caraga, ERMN, at meron din sa Al-Kubar, Saudi Arabia. Okay? Sa Al-Kubar at saka sa Makkah Al-Murama Branch Road, Riyadh. Buti pa sa Riyadh meron tsaka sa Al-Kubar, sa UAE wala. Okay? Tapos magrehistro po kayo kabayan. Okay, so puntahan naman natin yung isa. Yung sinasabi ko pong CMWSP, Congressional Migrant Worker Scholarship Program. So ayan, basahin natin. Pasadahan natin kung ano ito. Is a scholarship program extended to serving migrant workers and or their immediate dependent who intend to pursue courses in the
priority field in science and technology. It provides a financial assistance with a maximum of, ganun din, 60,000 per school year until the completion of 4 to 5 years course or any colleges and university within the Philippines. The funding for this program is sourced from PCSO pala ito through a replenishable allocation released to and maintained under separate account by OWA Secretariat. Ayos ah. So, sino ba mga deserving na mga makaka-avail nito? Okay? Siyempre, nakalagay dito, deserving migrant OFW, active OFW. O, di ba? Basta hindi ka lalagpas ng 45, ay pwede ka po maka-avail ng programang ito. Okay? At active or inactive man. Ang galing ha. OFW. Children. Children of active or inactive OFW who are below 21 years old. So, kahit natigil ka sa pag-aaral, kahit natigil ka sa pagtatrabaho bilang isang OFW, or kahit hindi siya active sa OWA, or inactive man siya, ay pwede ho mag-apply dito. Okay? So, kailangan lang ho na 80% general weight average. Dapat walang bagsak. Okay? At dapat din merong lang hong gross maximum annual income na 2,400 or equivalent to 76,000 pesos yearly. Okay? Ayan. Tapos, baba nakalagay, no availment of any OWA scholarship by any members of OFW family. Tandaan mo kabayan, isang pamilya, isa lang ho dapat ang maging kwalipikado. Tapos may nakalagay pa dito, alternative learning system passer under the continuing education program, accreditation and equivalency. So, hindi ko na alam to kung ano yan. So, ganoon din ang pipiliin nyo, ano? Maimili ko kayo kung anong rehiyon kayo nag-apply o anong rehiyon kayo naninirahan. So, pareho lang naman doon sa EDSP 1 at saka dito sa CMWSP Kabayan. Okay, napaka ganda ho ng dalawang scholarship na ito, scholarship program na ino-offer ng OWA kasi 60,000, di ba ang laki? Kasi yung ODSP na na-mention kanina, 20,000 lang ho yun. Dito, 60,000, di ba? Napakalaking tulong po para sa atin ng mga OFW. Kaya kung hindi ka pa nag-renew na yung membership or isa kang naging visit visa dito sa Canada, sa Middle East, sa Dubai, lalong-lalo na napakarami nag-visit visa dyan o nag-tourist, tapos nakahanap ng trabaho, kinonvert ang visa into working visa, ay magpamimbro ka na ng OWA. Kasi napakalaking tulong po in the future. Hindi natin masabi, di ba? Na kailangan natin ng financial assistance pagdating ng kagipitan. Nandyan lang ang OWA. Ikaw na lang hinihintay kabayan. Make your move. Magpamembro na sa OWA. Kahit nandito ka sa Canada. Ako nga, nandito na ako sa Canada. Mag-isang taon. Membro pa rin ako ng OWA. Di ko pinabayaan yan. Kasi napakalaking tulong kabayan. Lalong-lalo na sa ang mahal ng tuition ngayon sa Pilipinas. Di ba? So hanggang dito na lamang po kabayan. Ako po'y magpapaalam muna. At kung meron kang mga komento at tanong ay paki-comment lang sa comment section ng ating video. This is from Daz Info TV mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran. Mag-apply na kayo. Baka matanggap kayo, inshallah.